Tuluyang binawi ni Caloocan City Representative Edgar Egay Erice ang kanyang pagiging co-author doon sa substitute bill para naman sa anti-political dynasty bill at isinusulong tina Speaker Boji D at Majority Floor Leader Sandro Marcos. Ayon kasi kay Erice, mas malala pa ang naturang panukala kaysa naman sa kasalukuyang sistema na nagiging problema dahil lalo lamang nitong palalakasin ang kapangyarihan ng mga political dynasty. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Representative Edgar Erice. Kung ipapasa po natin itong version na ito po ay hindi anti-political dynasty bill. Dahil ito po mas worst pa sa nangyayari ngayon. Hindi lang po mataba na dynasty ang ipopromote nito, bundat na dynasty ang ipopromote nito. Pangalawa po, maliwanag sa ating konstitusyon. Sa mga framers ng konstitusyon natin, meron pong parameters on how to define a political dynasty. One, it should promote equal access and opportunities. Bahagyan ng pahayag ni Erice, git niya, hindi ito tunay na anti-dynasty bill at taliwas ang diwa ng 1987 Constitution sa naturang panukala na nag-aatas sa Kongreso na magpasa ng batas laban sa monopolyo ng mga pamilya sa ilalim ng politika. Kaugnay niyan, narito pang patuloy ng mga pahayag ni Representative Erice. Yung 10 kayo na magkakamag-anak, lahat kayo pwedeng kumandidato dito sa iba't ibang mga posisyon. Pangalawa po, ang sinabi ng Constitution ng mga framers ng Constitution, it should prevent monopoly of power. 10 kayo, pwede. Hindi may monopoly of power, ang liwanag. Hindi, the Congress have been ignoring the anti-political dynasty provision of the 1987 Constitution for 39 years. Binabaliwala natin. Pero ngayon, mas worse. Bakit? Binabastos natin ang essence ng konstitusyon kung ipapasa natin itong bill. Maliban nga dyan mga kabombo, pinuna pa nito ang bill at binatikos din nito ang mismong hearing ng liderato ng Kamara at ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ukol naman sa kanilang mga paninindigan sa kabiguan umano na magawa ang mga pangako sa kabila ng mga nauna nitong pahayag hinggil naman sa mga pangunahing paksa at pangangailangan ng taong bayan. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Representative Erice. Alam nyo, sabi ni Presidente Marcos, priority niya magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Bola lang. Sinabi ni Presidente, priority niya yung independent commission na ipasa ba? Hindi. Bola lang. Ngayon, sabi niya, priority niya, anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na mayroong provision ng anti-political dynasty bill. Bola lahat. Please, bola nun. Bola, Marcos. Your Honor, please direct. If that's a objection, you don't need to explain your objection. You just say. Yan mga kabombo, bahagi naman ng pagsasalita ni Representative Adjong at itong mga pahayag din ni Representative Edgar Erice. Dagdag pa dyan, matapos nga yung matinding kritisismo sa committee level kaugnay sa naturang panukala ay nagkaroon ng ilang pagbabago at pinalitan na itong si Erice bilang Deputy Minority Leader at hahalili sa kanya si Representative Leila de Lima. Ang akbang na yan ay nagpatindi palalo doon sa tensyon kaya naman nadismaya itong si Erice at naglabas ng kanyang himutok. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.